Nagbabalik po ang Justice on Air at kasama ko pa rin po si State Prosecutor Mary Jane Sitat ng Task Force on Securities and Business Scam. Napag-usapan po natin kanina ang tungkol sa mga business scam at saka yung task force na nag-handle po na magpo-prosecute nito. At bago po mag-break na itanong ko kung ano yung mga pwede pang mga malaman natin na klaseng mga scheme na ginagawa dito sa Pilipinas. Ma'am, kunwari yung Ponzi scheme, no? Ano po ba yun? At saka ano ba ang pagkakaiba sa pyramiding scheme at saka ano ang pagkakaiba nito sa networking? Yung Ponzi scheme, it was named after Charles Ponzi. Okay. Noong 1920s, merong isang tao na nagbebenta siya ng mga stocks na wala namang kumbaga, it's just written on water. So ginagawa ng Ponzi scheme is mag-i-entice siya ng tao na magbigay ng pera sa kanya. Tapos sasabihin niya, meron tayong negosyo. Pero yun na nga, sabi ko kanina, merong negosyong registered, merong hindi. Yes. So, whatever business that is, sasabihin niya, mag-invest kayo dito, and then, after ilang days, meron tayong makukuhang kita. At kadalasan, yung kita na yan, malaki masyado. Yung, kumwari, 2 weeks lang, bibigyan ka ng interest na 50%. Or 1 month lang, 100%. Yan. Ang Ponzi, kaya siya kumbaga, kaya siya tumatagal o kaya may pumapatol sa kanya kasi kung ikaw ang investor, after 2 weeks or 1 month, talagang makukuha mo yung kita mo. So, if you invest 1,000, after 1 month, may 2,000 ka na kaagad. So, para sa mga nag-i-invest, gusto niya yan, parang, ay, totoo pala ito kasi may nakukuha ako. So, yun yung Ponzi, yun yung pinaka... So, ba't bawal to? Bawal siya kasi mapupunta tayo doon sa wala talagang negosyo to. Hindi siya legitimate business. So, parang yan I always compare it with banks. Kung ang bangko nga ay hindi nagbibigay ng ganong kalaking interest, so what more sa isang negosyo na kadalasan, hindi niya sinasabi sa'yo ng malinaw, anong klaseng negosyo ba yan? So pag nagtanong ka, anong klaseng negosyo ba yan? I-invest natin yan sa sa forex or kung saan nila i-invest yan. Pero hindi mo talaga malaman kung ano yung particular na... Napuntahan ng pera. Correct. But malalaman mo na lang after a month or 2, makukuha mo yung profit mo. So, ang kaya nagpa-fail ang Ponzi kasi after a while, for example, yung 2,000 mo, hindi mo kinuha, ni-reinvest mo ulit. So, walang bagong perang pumasok. Kasi ang Ponzi, ang pinapambayad niya sa'yo, ay yung mga invest ng mga bagong mga downline mo na tinatawag. Yeah, but not necessarily downline because in Ponzi scheme, there's really no downline. Walang Parang structure. ganun siya lahat. Okay. So, kunwari, ikaw, nakuha kita, kukuha pa ako ng isang tao. Kapag after yung dalawa, syempre, yung perang ibabayad ko sa'yo, kukunin ko sa kanya. Yung perang ibabayad ko sa kanya, kukunin ko sa isa pang tao. So, hanggang, kung wala nang bagong investor, wala na ako ipapambayad sa inyo, which is almost always the case. So, ang pyramiding naman is pababa yan. Sometimes may produkto, minsan wala. Kapag scam yan, wala talagang product yan. So, sasabihin ko sa'yo, Reggie, meron akong, maghanap kayo investors, bigyan na komisyon. So, sa bawat 10,000 na makukuha mong investment, bigyan kita ng 5%. Ikaw, ganun din, pag may nakuha kang investor, ganun din nasasabihin mo sa kanya, yon pababa na yon. So, pero wala tayong pinag-usapang legitimate business. Kasi iba naman ng... So, yung pera rin na pinababayad ng commission mo ay galing din doon sa mga bagong miyembro. Correct. Yan, parang hybrid ng Ponzi at saka ng pyramiding pababa na siya. Kasi normally ang Ponzi, siya yung parang lang. So, it's illegal because it's not self-sustaining then. Kasi Yes. after some time, pag wala nang Tsaka mamamatay walang na. there's really no business. Wala talaga. Walang, some of them... But for example, kunwari, yung mga mga board of directors no, yung mga head ng corporation na yun, invest nila for some reason sa stocks, yung pera na nakuha nila doon sa pagkuha ng mga membership fees na yun. Would that be a difference na hindi na to business scam, hindi na siya pyramiding? Sometimes they use that as a defense. Pero gaya nga nasabi ko, hindi nila sinasabi yan sa investor. Okay. Almost always si investor, hindi alam ano ba talaga yung intricacies, ano yung details. Okay. Basta kukuha lang sila ng pera, sabi lang, huwag kang mag-alala, yan, after 1 month, makukuha mo na yung kita mo. And then after 1 month, makukuha mo talaga, so maniniwala ka na. You won't bother to ask me na,
saan ba natin nilagay? Saang kumpanya ba natin nilagay yung pera natin para kumita na? You won't bother to ask kasi nakuha mo na yung ano mo. And networking, yung may mga product na binibenta sa'yo kunwari. Tapos maging member ka rin, di ba? Nung parang downline, Yes. etc. Kadalasan ng networking, kapag may produkto, we cannot generalize it as a Okay. scam kasi may produkto naman. Pwede naman natin sabihin na wala nang gusto bumili ng produkto natin. Yeah. So we cannot call that scam kasi paano kung ayaw mo talagang bilhin yung produkto niya, wala Yeah. naman sila magagawa. But there are others na pinapalabas nila na, di ba meron mga iba yung mga card. Pinalalabas nila na you'll have a privilege sa ganitong establishment once you sell this card. Correct. So, ikaw, magbebenta ka ng ganon. Pero once they use that, malalaman nila, ay, hindi pala ino-honor yung card ko, pero nagbayad na ako. May mga ganong klaseng scheme din na kagaya na hindi rin naman magtatanong yung victim na bakit parang sigurado ko ba tatanggapin ito doon sa establishment na ganyan. They won't bother. Bakit? Kasi nabigyan na sila ng card. So, sometimes inisip nila, may card na ako, may pruweba na ako na i-honor doon. Yeah. Pero most of the time, after shelling out the money, then they use the card, hindi nila magamit yung card. And if they go after the person na pinagbigyan nila, hindi nila mahahanap yun. Parang sale of a promise lang, di ba? Parang Correct. ganun. Na promise na nakalagay lang sa Oo, isang maliit na card na kapag ginamit ay hindi na privilege. pwede. Pero kunwari binigyan kita ng shampoo, kapaleto, 20,000 ito shampoo. Tapos kasama ka na sa member, tapos kuha ka pa ng mga downline mo, may commission ka na 5% for each downline. So Pwede. yun, pwede yun. Pwede yan. Kahit na Kasi- medyo mahal masyado yung pricing for that product. Yes. Kaya kasi pwede nating sabihin na this is a specialized product. Okay. So, I think ang mag-govern na dyan is yung consumer, yung DTI, Yung consumer whether it is act, oo. overpriced or not. But for as long as there's a product, hindi mo masasabing scam siya. Kasi meron ka namang hawak. At yung hawak mo, pwede mong gamitin ng outright. Now, magiging scam lang siya or magiging criminal lang siya kapag sinadya mo na after mong makuha yung pera, sinadya mong hindi na mag-supply ng shampoo. I can say na pwede yung panloloko kasi alam mo may nagbigay pa ng pera pambili nga nung produkto na yun tapos hindi mo binili. Yan, we can call that criminal na. Pero yung downline na may product ka, may shampoo ka, may magbebenta, we can call it a marketing strategy para lang mabenta yung product. In prosecuting these kinds of cases, anong klaseng panloloko yung tinitingnan nyo? Kasi di ba meron tayong tinatawag na, alam natin yan sa legal term, yung intrinsic tsaka extrinsic fraud. So kapag kunwari ikaw ba inoferan ko ng ganyan, kailangan ba alam mo na lahat ng katotohanan dun sa binibenta ko sa'yo? Kunwari, produkto ng shampoo na yan, ganyan. Almost always, hindi mo alam. That's why nga naloloko sila kasi minsan merong lack of diligence sa mga victims. Sabi ko nga sa'yo, kapag ang nag-alok sa'yo Or may diligence, may misrepresentation meron din na part. din. Pero ang yun nga, the first thing na nangyayari is, kung ako, tatay mo, pinsan mo, kapatid mo, hindi mo na itatanong kadalasan na, Yeah. sigurado ka ba, hindi tayo malulugi dyan. So, yun yung first line na ng victims. But almost always, we find out that it's a scam after after the fact na. Kasi, sabi ko nga sa'yo, if it is a business, and there's a product, wala naman naloloko, hindi siya scam na may tuturing. Kasi, una-una, walang naloko at walang nagreklamo. Pero there are certain schemes na nag-span siya ng ilang years bago mo ma-discover na scheme pala siya or scam pala siya. So, yun, hindi... Pag nawalan na lang ng pera, doon na lang. And, yun. So, yun, pag ganun katagal yun, kailangan as a prosecutor, malaman ko yung start. Kasi syempre sa criminal law, you need to establish criminal intent. Kung sasabihin niya business loss yan, wala tayong magagawa. Pero kailangan patunayan niya na business loss lang yan. But it's really difficult to prosecute kasi hindi mo naman nababasa ano ang intention ng tao. Mapapatunayan mo lang yan sa mga nagawa niyang mga actions, kung ito ba ay sign na niloloko mo ko o hindi.
So, almost always, syempre, intrinsic yan. Kasi kung openly, wala na silang maloloko, di ba? Yun. Ito naman po, yung mga organizations, mga non-government organizations, na kumukuha ng mga donasyon from different people, pero hindi naman pala dinodonate. Would you consider it as a business scam then on their part? It can... Kasi estafa rin yun, papasok rin sa estafa. It would be estafa in a general sense. Yeah, Kasi when you say business scam, it has something to do with running a business, operating a business. Pero kung ganyan, more on estafa yan ng misrepresentation na donation. So, if you say donation yun sa'yo, sasabihin niya kusang loob mong binigay yan sa isang NGO. So, more of misappropriation na lang ng mga tao sa NGO. Yes. Not the NGO itself. At saka pag sinabing donation, wala ka namang ano eh. Pag sinabi mo Wala ka donation... expectation of return. Correct. So, when you say donation, parang binigay mo na yan sa kanya. So, it's a different kind of estafa. What are the laws that you are implementing? Aside from, kasi lagi lang narinig natin, estafa. Yun lang ba? Wala ba tayong special penal law on business schemes, on Ponzi and pyramiding, etc.? If it is a business, pwede mo siyang, if that business engages in securities, trading, investment securities, pupunta tayo sa Securities Regulation Code. Titingnan natin kung authorized ba siya to sell, registered ba siya to sell securities. Kasi it's a different aspect of the business. So, itong mga securities na to, kadalasan yung magbibigay sa'yo ng mga, like meron kang mga memorandum of agreement, mga certificate of stocks, Mga bonds, etc. bonds. Pero malalaman mo, yung hawak mo, yung kumpanyang nag-issue sa'yo ng stocks after mo magbigay ng pera, hindi pala siya registered sa SEC. So, ibig sabihin, yung hawak mong papel ay it's a piece of paper. So, walang halaga yung papel na hawak mo. But, so, yun. So, Securities Regulation Code. Tapos, kapag may inisyong cheque, pwede tayong mag-file ng bouncing checks under BP22. Pero, yun pa lang yung mga... And of course, the revised penal code, if pumasok sila sa ibang klaseng fraud. Pero most of the time, ganun lang yung mga laws that are filed against them. Ma'am, nagpo-prosecute na tayo ng mga kaso na yan. Ongoing na, meron na mga pending cases. No? May mga victims na hirap na sa buhay nila dahil ang tagal nilang makamit yung justice. But what kind of justice do they really ask for? Yung pagpapakulong lang ba dun sa mga nanloko sa kanila? Or pati ba yung pagpapabalik sa kanila ng pera na ibinigay nila doon? Pero bago yung po sagutin yan, magagapo muna tayo. Magbabalik po ang Justice on Air.